bagay na sa kalangitan at nasa kalupaan. At ang shirk, ito ang kasalanan walang kapatawaran sa dakilang lumikha sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagtatambal ng pagsamba sa Kanya ng mga tao. Pangalawa, pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan. At ang pangatlo, pagsamba sa mga huwad na Diyos. Ang sinasabing pagtatambal ng pagsamba sa dakilang lumikha, yung mga tao naniniwala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, subalit mayroon pa sila kinikilalang ibang Diyos na sinasamba. At ang pagsamba naman sa huwad na Diyos, ito ang mga pagsamba ng mga tao sa mga nilikhang bagay, sa mga nilikha ng Diyos, tulad ng pagsamba sa mga propeta, pagsamba sa mga banal na tao, sa mga anghel, sa mga hayop, sa mga puno at iba pang mga nilikhang bagay. At ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ang pagsamba ng mga tao sa mga nililok o mga inukitang bagay na ginawang Diyos at sasambahin. Pangalawang ipinagbabawal sa Islam, ipinagbabawal sa Islam ang pagmamalaki at pagkapuot. Bawal ang mainggitin, ang pagkatuwa sa kasawian ng iba, ang pagtataksil, ang pandaraya at ang pagsira sa pangako. Ipinagbabawal din sa Islam ang kaduwagan o karuwagan sa pagharap sa mga pagsubok o kaya pagharap sa mga problema. Bawal ang kahinaan, ang kagaspangan, ang kakauntian sa hiya o kawalan ng hiya, ang magalitin at pagngingit-ngit sa mga hindi nakamtan. Ipinagbabawal din sa Islam ang panunuya o pangungutya sa ibang tao, ang panlilibak, ang pagmumura, ang panlalait, ang paninirang puri, ang kabastusan, ang kahalayan, ang pagtatago ng kaalaman at ang pagtuligsa o pagbatikos sa paniniwala ng iba. Ipinagbabawal din sa Islam ang hindi makatarungang pagpatay, ang pananakit sa sinuman ng walang sapat na dahilan, ang manakot ng ibang tao, ang pagtanggap ng suhol at ang pagbibigay ng suhol at marami pang iba. Ilan lamang ito sa mga ipinagbabawal sa loob ng pananampalatayang Islam. Mga kababayan, ang lahat ng mga ipinagbabawal at ganun din ang mga bagay na ipinahintulot ng dakilang lumikha, ito ay parehong kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kabilang sa ating mga pagsubok sa buhay dito sa mundo at hahatulan ito sa kabilang buhay. So bilang karagdagan sa ibang paksa, karagdagang paksa na aking ibabahagi o tatalakayin, may isang katanungang bibigyan natin ng daan para sagutin. Isang tanong na karaniwan itinatanong sa amin ng mga hindi Muslim. So maaari ito rin ang inyong mga katanungan sa amin. Ang katanungan ay ganito: paano ninyo patutunayan na ang Islam ang tunay na relihiyon? So mga kababayan, ang Islam matagal na napatunayan bilang tunay na relihiyon sa napakaraming basihan o batayan. Subalit ang problema, marami sa mga tao ang ayaw tumanggap sa katotohanan. Ang mga maalam sa relihiyong Islam ay nagbigay ng ilang mga patunay o katibayan na Islam ang tunay na relihiyon mula sa dakilang lumikha, mula sa Diyos naglikha sa atin. Unang patunay na sa Islam ang tunay na relihiyon, ibinigay ng dakilang tagapaglikha sapagkat
Sa Islam lang matatagpuan ang mga aral o katuruan ng lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala ng dakilang tagapaglikha, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ang lahat ng mga reliyon ay nagtuturo ng mga kabutihan tulad ng mga magandang asal o mabuting pag-uugali, tumulong sa kapwa, magbigay ng kawang-gawa, maging mabait sa mga magulang at marami pang iba, maggagayon paman, malalaman natin kung alin ang tunay na reliyon sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsusuri at pagsasaliksik ng katotohanan. Gamitin natin ang ating likas na dunong o karunungan at ang ating sentido komon na ipinagkaloob ng Diyos may likha sa atin upang makilala siya at sambahin natin ng walang pagtatambal. Ang katuruan ng mga propeta tungkol sa konsepto ng Diyos may lalang sa atin ay hindi kailanman sumasalungat sa kaisipan at talino ng tao. At ang katuruan ng Islam patungkol sa Diyos ay hindi komplikado o kaya hindi ito nakakalito. Ang pagsunod sa kautusan o batas at pamamaraan ng pagsamba sa nag-iisang Diyos tagapaglikha ay walang bahid ng pagtatambal at malaya mula sa mga alamat, doktrina at filosofiya ng mga prinsipyo, panuntunan at mga batas na gawa ng tao. Pangalawang patunay na Islam ang tunay na reliyon. Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan ng reliyon at hindi inimbento ng tao. Ang Islam ay hindi batay o kinuha sa pangalan ng isang tao na kagaya halimbawa ng Kristyanismo na hinango sa pangalan ni Jesucristo sumakanyang kapayapaan. Ang Confucianismo kinuha sa pangalan ni Confucius. Ang Budismo hinango sa pangalan ni Gautama Buddha, ang founder ng Budismo. At ang Marxismo mula naman sa pangalan ni Karl Marx. Ganon din, ang Islam ay hindi rin hinango mula sa pangalan ng isang tribo tulad ng Judaismo na hinango mula sa tribo ng Judea. Ang Hinduismo mula sa tribo ng Indus Valley sa India at marami pang iba. Mga kababayan, ang katawagang Muhammadanismo ay hindi ito tanggap ng mga Muslim dahil sumasalungat ito sa diwa at katuruan ng Islam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo ipinadala ng dakilang lumikha, kailanman ay hindi siya nagtatag ng bagong relihiyon. Ang relihiyong Islam na ipinalaganap niya sa lupain ng Arabia mahigit 14,000 taon ang lumipas ay hindi ito bagong relihiyon. Ito ang relihiyon o pamamaraan ng pamumuhay na ibinigay ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan, ang unang tao sa mundo at unang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos nagsugo sa kanilang lahat, mga propeta. So pangatlong patunay, Islam ang nag-iisang tunay na relihiyon. Ang Islam ay kompletong paraan ng pamumuhay. Hindi na ito nangangailangan ng anumang gabay mula sa sinumang nilalang dahil ito ay ganap sa lahat ng bagay at angkop saan mang sulok ng pamumuhay. Kung naniniwala tayo na ang Diyos lumikha sa atin ay ganap at sakdal, nararapat din tayo ay maniwala na ang reliyong ipinagkaloob niya sa sanlibutan ay ganap sa lahat ng aspeto. Hindi pabago-bago, hindi para sa isang nasyon lang, kundi para sa buong sangkatauhan at sa lahat ng panahon. Walang mali at walang masamang katuruan. Hindi ito
sumasalungat sa mga makabagong kaalaman, lalong-lalo na sa usaping siyensya o agham. Ang Islam ay sumasaklaw sa kabuuan ng buhay ng tao. Sakop nito ang gawaing pagsamba, pansariling kilos at aral, ganon din sa panlipunang alituntunin at mga batas, maging ito man ay politikal, pampamilya, pangkabuhayan, mga batas patungkol sa kriminal at sibil. Ang tunay na reliyon mula sa dakilang lumikha, hindi kailanman nahihiwalay sa pamahalaan o sa gobyerno sapagkat taglay nito ang solusyon sa lahat ng suliraning panlipunan. Pang-apat na patunay, Islam ang totoong relihiyon. Dahil ang Islam ganap na nagpapatupad sa lahat ng alituntunin at batas ng Diyos tagapaglikha. Ang tunay na relihiyon ay ipinag-uutos nito ang lahat ng mga kautusan ng kataas-taasang Diyos at ipinagbabawal ang lahat ng mga ibinabawal. Panglima, patunay na Islam ang tunay na pananampalataya galing sa dakilang lumikha. Ang pinanghahawakang kasulatan o banal na aklat ng Islam, tinatawag na Quran, ay walang alinlangan mula sa Diyos na Panginoon ng sansinukob. Ito ay perpekto, no? Perpektong banal na kasulatan. Walang pagkakamali, walang salungatan, walang kwentong alamat, walang katulad, hindi kayang gayahin ng sinumang nilalang. Hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at sumasaklaw sa lahat ng panahon para sa buong sangkatauhan. Pang-anim na katibayan, Islam ang tunay na pananampalataya o ang tunay na reliyon. Ang mga bagong tuklas ng siyensya ay akma sa mga binabanggit sa loob ng banal na Quran. Halimbawa, ang pagkabuo ng bata sa sinapupunan ng ina. Ito ay nakapaloob sa banal na Quran, chapter 23, verse 12 hanggang 14. Pangalawa, ang pagkalikha sa mga kabundukan. Ito ay mababasa sa banal na Quran, chapter 78, verse 6 to 7 at 16 to 15. So pangatlo, pang-apat, ang pagkakalikha ng kalawakan na ating pinagmulan na sa loob din ng banal na Quran ayon mismo sa mga natuklasan ng mga maalam. Panglima, ang pagkakalikha sa utak ng tao. Pang-anim, ang pagkalikha sa karagatan. Pang-pito, ang pagkalikha sa pagbuhos ng ulan. Pang-walo, ang pag-ikot ng mga planeta sa kanilang orbit o sa kanilang ligiran. At napakarami pang iba. Ito, ang lahat ng mga ito at iba pang mga nakasulat sa banal na Quran, hindi natin nabanggit ay tugmang-tugma sa mga natuklasan ng pagsasaliksik sa larangan ng siyensya o agham. So pang-pitong patunay na Islam ang tunay na reliyon, ang mga pangyayari sa hinaharap na binabanggit sa Quran ay nangatupad sa panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa kanyang paglisan. Halimbawa, ang digmaan nangyari sa pagitan ng Romano at Persia. Kailan mangyayari, sino ang magwawagi at kung saan lugar ito magaganap. Matagal na ito sa banal na Quran bago pa nangyari ang kaganapan. Ang pangwalong patunay na Islam ang tunay na reliyon, may dalawang hamon. Ang Diyos naglikha sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga hindi naniniwala sa banal na Quran at ganun din sa mga may paniniwala. Ang hamon na ito sa sangkatauhan ay mahigit na 14 taon nang lumipas mula nang ipinahayag ang Quran hanggang ngayon.
na kung magagawa ng sino mang nilalang na mapatunayan niya mali ang Islam. Ang unang hamon ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan, hanapan ng mali, contradiction o pagkakasalungatan ang banal na Quran. Sapagkat sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, malapit na salin sa ating wika, hindi ba kanila isinaalang-alang ang Quran kung ito ay nagmula sa iba maliban pa kay Allah? Katotohanan, sila ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan. Pangalawang hamon ng dakilang lumikha sa sangkatauhan, gumawa ng isang kabanata lamang na kagaya ng banal na Quran kung makaya tularan ng sino mang tao. Dahil sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, malapit-lapit na kahulugan sa ating wika, at kung kayo ay nag-aalinlangan hinggil sa aming ibinaba o ipinahayag ang Quran sa aming alipin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkagayon, magpakita kayo ng isang kabanata na katulad nito at inyong tawagin ang inyong mga saksi, mga kakampi, bukod kay Allah, kung tunay nga kayo ay makatotohanan. Mga kababayan, ang banal na Quran ay may 114 na kabanata o chapter. At ang pinakamaiksi sa mga kabanatang ito ay binubuo lamang ng 10 salita. Ang sino man makagawa na kahit alin sa dalawang hamon na ito, tunay na kanyang mapapatunayan mali nga ang Islam. Subalit, kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng nilalang sa buong mundo at dagdagan pa ang kanilang dami ng paulit-ulit, katiyakan walang sino man nilalang ang makakatulad o makakapantay sa dakilang lumikha, sa Diyos naglikha sa atin. Siya ang nag-iisang ganap at walang kapintasan. Siya ang isang pagkakamali o ang kanyang kahinaan ay hindi maaaring taglayin ng Diyos naglikha sa atin. So tinatanong ng dakilang lumikha, ang lahat ng mga ito hindi pa ba sapat tanda para sa mga tao? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ipagbadya kung ang sangkatauhan at mga jini ay magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong banal na Quran, sila ay hindi makagagawa ng katulad nito kahit na sila ay magtulungan sa isa't isa. At ang babala ng Diyos lumikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan, kaugnay dito sa hamon, malapit na salin sa ating wika, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit kung hindi ninyo magawa at kailanman ay hindi ninyo magagawa, magkagayon inyong katakutan ang apoy ng impyerno, na ang panggatong ay mga tao at mga bato na inihanda para sa mga walang pananampalataya, para sa mga hindi naniniwala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuling propeta sa lahat na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa kauli-hulihang panahon ay mapanumbalik o manumbalik ang katotohanan. Katotohanan na Islam ang tunay at nag-iisang reliyon na ibinigay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng mga nilalang. Naway naging malinaw ang sagot sa katanungan at naiparating namin sa inyo ang pangunahing impormasyon na dapat malaman patungkol sa relihiyong Islam. Hangad namin na maituwid ang anumang maling akala, maling haka-haka at maling impormasyon bunga ng patuloy na paninira sa Islam at sa mga Muslim. Ganon din, nais naming matulungan sa abot ng aming makakayanan ang sinumang matapat na naghahanap ng tunay na daan tungo sa kaligtasan sa kabilang buhay, upang makamtan ang buhay na walang hanggang kaligayahan sa paraiso
ng mahabaging Allah subhanahu wa ta'ala. Idinadalangin din namin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin, naway dinisin niya ang puso at kaluluwa ng mga taong tunay na naghahanap ng katotohanan. Higit sa lahat, pagpalain nawa ng dakilang lumikha ang pamayanang Muslim sumasampalataya sa kanyang kaisahan. Amin. Wa akir dawana, muli magandang umaga po sa Always find a gentle word to say. You know we shouldn't fool ourselves. Allah has given so much to you and me. Put all our pride away. Always thank Allah when we pray. You know we shouldn't be full of ourselves when we should be full of humility. Whoa. We're all living here together on this planet, floating round the sun. We're all equal to one another, no one's better than anyone. The only thing we have to weigh us all apart